Dominant Protector. Credit to the author. 5691700. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat ang firewolf ay hindi isang tunay na spirit beast at walang kaugnayan sa mga sea beast, hindi pa rin ito kayang tiisin ang kapangyarihan ng mutated flood dragon na ito. Tutal, napakalaki ng pagkakaiba ng kanilang mga level. Kinagat ni Terence ang kanyang tainga at nagpatuloy, Gusha, sinabi ko na sa iyo na huwag mong takutin ang mga babae gamit ang sobrang dugo. Huwag kang sumigaw o sumigaw. Mas madali kang matatakot ng mga tao. Bakit hindi ka man lang maging flexible? Bilasan mo at ayusin mo na yan. Isasama kita sa pagbili ng magagandang damit at kakain ng masarap. Nang marinig na magkakaroon ng magagandang damit at masasarap na pagkain, agad na sumigla si Gusha at sumang-ayon ng malakas. Pagkatapos ay sumugod siya sa tabi ni Johan. Hindi man lang nakita ni Johan ang kanyang figure at naitayo na siya ni Gusha gamit ang kwelyo. Agad siyang nabigla at nawala ng lakas para lumaban. Hindi ka pwedeng gumamit ng ganoon kalaking puwersa. Kailangan mong maging mas mahinahon. Bulong ni Gusha sa sarili at muling binitawan ang kwelyo ni Johan. Natulala si Johan at inakala niyang nakatakas na siya. Sino ang mag-aakala na babuhitin siyang muli ni Gusha sa oras na lumapag siya? Gayunpaman, sa pagkakataong ito, medyo maingat si Gusha. Para siyang may dalang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Pagkatapos, maingat niyang iniunat ang kanyang palad at dahan-dahan. Dahan daw ang sinampal ang mukha ni Johan. Takot na pinagmasdan ni Johan ang palad ni Gusha na dahan daw ang lumalapit sa kanyang mukha. Pagkatapos, ang buong mundo ay nabaligtad at mabilis na namula. Sa sandaling iyon, alam niyang patay na siya. Napaigtad si Gusha sa pagkadismaya. Maingat na siya, ngunit sa huli, napatay pa rin niya si Johan gamit ang isang sampal at nagpalipad ng ulo. Mabuti na lang at mabilis na gumanti si Gusha at ginamit ang kanyang tunay na enerhiya para isara ang mga daluyan ng dugo ni Johan, kaya hindi ito nagdulot ng masyadong madugong eksena. Boss, ang hirap kalabanan. Ang leeg ng lalaking ito ay parang tokwa. Hindi mo ba ako pwedeng hayaang lumaban hanggat gusto ko? Puno ng galit at kalungkutan ang mukha ni Gusha habang kinakausap niya si Terence. Hindi naman sa mabigat ang kanyang kamay, pero masyadong marupok ang kanyang leeg. Hindi pinansin ni Terence ang mga reklamo ni Gusha, ngunit biglang natauhan ang natitirang 5 practitioner. Alam nilang sinipa nila ang isang bakal na plato ngayon. Hindi, isa itong napakalakas na Vajra alloy plate. Kung magpapatuloy sila, tiyak na mamamatay sila. Si Johan ang gustong manggulo sa pamilyang Liang. Ngayong lumipad na ang ulo niya, sino ang handang ilibing kasama niya? Hindi man lang umimik ang 5 magsasaka mula sa Firewolf Mountain. Halos sabay-sabay silang nagmamadaling bumaba ng bundok. Gusto lang nilang makatakas at hayaan ang kanilang mga kasama na bigyan sila ng oras. Hindi inaasahan, pareho ang iniisip ng lahat. Talagang galing sila sa iisang pugad. Anong balak mo para tumakbo? Galit na galit si Gusha. Hindi man lang nagsalita ang amo ko, sino ba ang maglalakas loob na tumakbo? Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, kumislap ang kanyang anyo at napaatras na niya ang 5 cultivator na humiwalay at nakatakas. Hinawakan ni Gusha ang kwelyo ng 5 taong ito gamit ang isang palad, ngunit hindi sila kapumiglas. Maging mahinahon ka, huwag masyadong madugwan. Bulong ni Gusha habang inilalahad ang isang daliri. Naisip niya, hindi ko gagamitin ang palad at daliri ko sa pagkakataong ito. Kahit tofu pa yan, hindi naman yan masyadong masisira, di ba? Nang malapit ng mahawakan ng daliri ni Gusha ang noo ng isa sa mga cultivator na may ranggong lupa, naramdaman ni Gusha na hindi ito ligtas. Ibinalik niya lang ang kanyang daliri at pinitik ito sa hangin, na naglabas ng isang tunay na chi finger wind na madaling tumago sa noo ng cultivator na may ranggong lupa. Hahaha, boss, sa tingin mo ba ayos lang ako? Isa talaga akong henyo, napakatalino at napakabilis mag-isip. Lumingon si Gusha kay Terence nang may ngiti sa kanyang mukha. Tinakpin pa niya ang sugat ng dumaan ang kanyang chi sa noo ng lalaki, at wala talagang dugo. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Tumigil ka na sa panggugulo. Alagaan mo siya agad.
Mag-iwan ka ng isa para makausap ko. Natulala si Gusha. Naisip niya sa sarili, hindi ako nagbibiro. Ginagawa ko ito ayon sa kahilingan mo, boss. Gayunpaman, dahil sinabi na ito ng amo, dapat ay makatuwiran ito. Gayunpaman, walang masama sa pakikinig sa amo. Mas makatuwiran na agad itong lutisin at bumalik para magbihis at kumain. Ginawa ni Gusha ang naisip niya, pinakiskisan niya ang kanyang mga daliri at pinatay ang lahat maliban sa Sky Class early phase peak. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang tanging nakaligtas kay Terence. Boss, ikaw ang magtanong. Nag-aalalang tiningnan ni Gusha si Terence, ibig sabihin ay dapat na silang magmadali at tapusin ang pagtatanong para makabalik na sila. Tumango si Terence at humarap sa practitioner ng Sky Class, sabihin mo nga sa akin, bakit itinayo ng mga Firewolf ninyo ang sekta ninyo? Nagsanib ba ang Firewolf Gang at ang Gun Mountain Sect? Sino ang pinuno? Nanginig ang katawan ng Heaven Rank Cultivator na parang salon. Inihagis siya ni Gusha sa lupa, at mabilis siyang lumuhad sa lupa, ngunit umuugoy pa rin ang kanyang katawan. Bilang isang Sky Class Master, siya ay nahuli at itinapon na parang manok, hindi na nakalaban pa. Lalo na matapos makitang madaling mamatay ang kanyang mga tauhan, mabuti na lang at hindi niya nabasa ang kanyang pantalon. Matapos marinig ang tanong ni Terence, ang practitioner ng Sky Class ay sumagot ng may nanginginig na boses, "Nako. Panginoon ko, ang sekta ng ating Firewolf Gang ay nabuo nga mula sa pagsasama ng Firewolf Gang at ng Gun Mountain Sect. Ang pinuno, ay isang lalaking nagngangalang Master Jerwin. Panginoon ko, narito ako para tulungan si Johan sa pagkakataong ito. Wala na talaga akong pakialam. Pakiusap, pakawalan mo na ako na parang utot." Medyo makinis ang lalaki kapag nagmamakaawa, pero wala talagang pakialam si Terence. Ang unang taong naisip ni Terence nang marinig niya ang pangalan ni Master Jerwin ay si Jerwin. Dahil sumanib na ang Firewolf Gang sa sekta ng Chen Mountain, hindi nakakagulat na si Jerwin ang naging pinuno ng Firewolf Gang. Ano ang address ng punong himpilan ng sekta ninyong Firewolf? Hindi inaasahan ni Terence na makakakilala siya ng isang taong pamilyar sa kanya, si Jerwin ay matagal ko nang kakilala. Mas madali sana siyang makausap kung itatanong niya ang address nito. Ginoo, ang aming sekta ng Firewolf ay nasa orihinal na sekta pa rin ng Chen Mountain. Dinagdag lang namin ang pangalang Firewolf sa unahan. Gayunpaman, kakaunti na ang tao sa sekta ngayon. Ang 7 na dumating ang pinakamalakas. Ang iba ay mga gininto ang uri lamang at mga ordinaryong disipulo. Dahil nasabi na niya kay Terence, wala nang dapat itago. Sinagot niya ang mga tanong ni Terence gamit ang ilang mga tanong. Bakit? Tanong ni Terence na may pagtataka, wala ba sa loob ang pinuno ninyo? Mabilis na tumango ang lalaking nakaluhod sa lupa at sinabing, oo. Nakalimutan kong banggitin ito ngayon lang. Hindi naman talaga itinatatag ni Master Jerwin ang sekta sa Firewolf. Pangalan lang ito. Lahat ng gawain ay kinokontrol ng malayuan, at isang pangkat ng mga potion ang regular na ipinapadala sa amin para mapabuti ang aming lakas. Ako ang pinakamalakas sa Firewolf, pero kumpara sa inyong dalawa, isa lamang akong utot. Hindi nga ako utot. Bakit hindi nyo na lang ako bitawan ng ganito? 5,672. Tinitigan siya ni Gusha mula sa gilid at bulalas, maging tapat ka. Sagutin mo lang ang anumang itanong ng ating amo. Huwag kang magsalita ng mga walang kwentang bagay. Oo, hindi maglalakas loob ang batang ito. Matapos siyang titigan ni Gusha, ang Diyos ng kamatayan, agad na umatras ang lalaking ito at naging mabait. Inabot ni Terence ang kanyang kamay at kinuha ang telepono ng lalaki mula sa kanya. Binuksan niya ang screen at nakitang wala itong password. Binuksan niya ang kanyang contacts at hinanap ang numero ni Master Jerwin. Pagkatapos ng ilang ring, naikonekta na ang tawag, at isang pamilyar na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Mabuti pa't may importante kang gagawin, kung hindi ay mapapahamak ka. Jerwin talaga yan. Tumawa ng mahina si Terence. Sa antas niya ngayon, wala siyang pakialam sa isang matandang kaaway tulad ng isang Jerwin. Sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng nostalgia nang marinig niya ang mapagpanggap na boses na iyon.
Kung tutuusin, ang pagkakaroon ng isang Jerwin ang nagpaunlad ng maayos sa kanyang relasyon kay Cheryl. Jerwin, ang yabang mo pa rin gaya ng dati. Akala ko hindi ka na mabubuhay pagkatapos ng lahat ng panahong ito. Sinakop mo pa ang sekta sa bundok ng Gan at lumikha ng isang firewolf. Ang galing mo. Mahinang sabi ni Terence, habang iniisip ang walang malay na si Cheryl. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nag-aalinlangang sinabi ni Jerwin, Terence. Paano mo nalaman na si Firewolf ang nagtayo ng sekta? Bakit mo hawak ang teleponong ito? Hindi ka ba pumunta sa Sky Class Island? Bakit ka bumalik? Mas profesional pa ang sunod-sunod na tanong na ito kaysa sa isang profesional na reporter. Kung nandito si Jerwin, malamang lalagyan niya ng mikropono ang bibig ni Terence para masagot nito. Naiinip na sabi ni Terence, ang daming kalokohan. Makinig ka sa akin, tigilan mo na ang paggawa ng gulo na tulad nito. Kung patuloy mo itong gagawin, lilipulin ko ang buong grupo mo ng Firewolf, naniniwala ka ba? Hindi ka naniniwala sa akin. Hinding-hindi. Tiwala si Jerwin sa unang dalawang salita, ngunit lubos siyang pinanghinaan ng loob sa huling dalawa. Nag-iwan si Terence ng isang malaking anino sa kanyang puso, at ang anino ay napakalaki na hindi na mabilang. Imposibleng maging matapang siya. Sabi ko, Terence, ano bang ginawa ko sa'yo? Sana hindi kita nagalit kamakailan lang. Nagtago na ako at hindi na lumabas. Baka gusto mong pagbayaran ang nakaraan. Pero nabayaran na kita. Hindi ka naman siguro ganoon ka-immoral, di ba? Pakiramdam ni Jerwin ay nagawan siya ng mali habang nagsasalita. Sa tuwing kakalabanin niya si Terence, kailangan niyang bayaran si Terence ng malaking halaga matapos mawala ang kanyang mga tauhan. Hindi naman niya kakalabanin si Terence. Nagbibigay lang siya ng pera at kung ano-ano kay Terence. Bago pa makasagot si Terence, iniba na ni Jerwin ang usapan. Terence, sinasabi ko na sa iyo, huwag mong isipin na susuko na ako kay Cheryl dahil lang wala ka at wala siyang malay. Sinasabi ko lang ito sa iyo, imposible yan. Kapag lumakas na ako, hintayin mo lang at tingnan mo kung paano kita haharapin. Hindi napigilan ni Terence ang pagkunot ng noo. Anong nangyayari? Tila hindi pa nakakabawi si Jerwin mula sa pagkabigla. Sa isang iglap, aamin na siyang matatalo, at sa susunod na sandali, magiging matigas na siya at magsasalita ng masasakit na salita. Kahit Gemini pa siya, hindi dapat siya may schizophrenia, di ba? Pero base sa mga sinabi ni Jerwin, parang hindi na talaga siya lalabas at gagawa ng gulo. Talaga kayang desisyon ito ng mga lobo ng apoy. Nandito ang Firewolf gang ninyo para manggulo sa kaibigan ko, ang bagong promote na pamilyang Liang. Huwag mong sabihing hindi mo alam ang tungkol dito. Casual na sabi ni Terence. Wala siyang pakialam kung alam ni Jerwin o hindi, pero dahil siya ang pinuno ng sekta ng Firewolf, kinailangan siyang gantihan ni Terence. Ano? Mga walang hiya yan, sinabihan ko na silang huwag lumabas at manggulo, pero pumunta pa sila sa bahay ng kaibigan ng gago mong yan. Kaya pala nasa kamay mo ang telepono ng loko. Sige, nakuha ko na. Ipapaubaya ko na sa iyo ang pag-asikaso sa taong yan. Sa hinaharap, walang pupunta sa pamilya Liang para manggulo. Ayos lang ba yan? Tila may nabasag si Jerwin at mukhang galit talaga siya. Anong ibig mong sabihin? Pumunta ang mga kasama mo para maghanap ng gulo sa kaibigan ko, at tinulungan kitang linisin ang kalat mo, tapos iiwan mo lang ako sa ganitong pangungusap. Napangiti si Terence ng bahagya habang naaalala ang mga pagkakataong nangikil siya kay Jerwin. Maganda ang mood niya ngayon, at nakagawian na niya mangikil kay Jerwin. Natahimik sandali si Jerwin bago nagalit. Alam kong hindi ka basta-basta susuko. Sige, 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 aaminin kong malas ako. Bigyan mo ang kaibigan ng pamilya Liang mo ng 100 milyon bilang kabayaran. Huwag kang makipagtawaran sa akin, kung hindi ay jijibain mo lang ang apoy na Wolf Mountain Gate. Isa lang naman itong lugar para subukan ang gamot. Hindi mapigil ang mapangiti ni Terence. Walang kahulugan sa kanya ang pera sa sekular na mundo. Naghahanap lang siya ng mga alaala at kasiyahan. Dahil nakamit na niya ang kanyang layunin, hindi na niya kailangang pilitin pa siya. Sige, dahil napaka-maingat mo, 100 milyon na. Ipapadala ko sa iyo ang numero ng account ko maya-maya at matatapos ang paglilipat sa loob ng 10 minuto.
Kung hindi, gagawin ko ang sinabi mo at give ng nasusunog na Wolf Mountain Gate. Ibaba na sana ni Terence ang tawag nang biglang sumigaw si Jerwin. Terence, huwag kang masyadong mayabang. Mag-aaway din tayo sa bandang huli. Akin si Cheryl, at nakatakda siyang bumalik sa akin. Pupunta ako para sa iyo. Malamang ay sinusubukan ni Jerwin na itaas ang kanyang boses para mapalakas ang kanyang kumpiyansa, kaya't mas nilakasan niya ang kanyang pagsasalita. Kinailangan ni Terence na bahagyang ilayo ang telepono upang hindi marumihan ang kanyang mga tainga. Nang tumigil siya sandali, sinabi ni Terence na puno ng pandidiri ang mukha, sige, alam ko. Hihintayin kita. Pero sige, huwag ka lang basta-basta lumabas at manggulo. Wala akong oras para makipag-ayos sa'yo. Isang matalim na tunog na Terence. Ang muling narinig mula sa telepono, ngunit ibinaba ni Terence ang tawag ng walang pag-aalinlangan. Inihagis niya ang telepono kay Bofang, na natulala, nalutas na ang problema ng apoy na Wolf, hindi na sila pupunta sa pamilyang Liang para mag-higanti. Ipadala ang numero ng iyong account sa numerong ito, at darating ang 100 milyon mamaya. Ituring mo itong regalo para sa kasal ni na Rowan at Rowena. Dahil doon, tumalikod si Terence at sinenyasan si Gusha na sikasuhin ang huling lalaki mula sa sekta ng Firewolf. Dahil sinabi ni Jerwin na hayaan na lang si Terence na hawakan siya, bahala na. Tumanggaw si Gusha at pinatay siya ng walang ibang sinabi. Nanginig ang katawan ni Bofang. Pakiramdam niya ay masyadong malupit ang 2 taong ito. Gusto niyang sabihin na medyo sobra na ang 100 milyon, ngunit pinili niyang huwag itong gawin. Ano man ang mangyari, mas mabuting huwag nilang labagin ang kanilang kalooban. Matapos ay type ang kanyang account number at ipadala ito, nakahinga ng maluwag si Bofang at magalang na iniabot ang telepono kay Terence gamit ang 2 kamay, Senior Linford, ayos na ako ngayon. Salamat sa pagliligtas sa lahat ng miyembro ng pamilya Liang. 5,673. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, hindi tinanggap ang telepono. Hindi naman malaking bagay yun. Matapos pakasalan ni Rowena si Rowan, medyo kamag-anak ko na ngayon ang pamilya Liang. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa maliit na bagay na ito. Pumasok na tayo at pag-usapan ang kasal, ha? Sige. Masyado akong naging bastos. Senior Linford, pasok ka na. Senior Liger, pasok ka rin. Mabilis na yumuko si Bofang nang may paggalang at personal na pinangunahan ang daan para makapasok sina Terence at Gusha sa villa. Kasabay nito, sinenyasan niya ang pamilya Liang na maghanda. Hindi pa nila alam kung ano ang mga libangan ni Terence, pero halatang mahilig si Gusha sa magagandang damit at masasarap na karne. Ito ang mga bagay na madaling gawin ng pamilya Liang, kaya mas mabuting ihanda muna ang 2 bagay na ito. Kung mapasaya niya si Gusha, marahil ay gaganda rin ang pakiramdam ni Terence. Naunawaan ni Bofang na kung makakakuha siya ng tulong ni Terence, magiging matatag ang kalagayan ng kanyang pamilya, at maaari pa silang umangat sa susunod na antas. Kahit na hindi siya makapiling ni Terence, nariyan pa rin ang makapal na binti ni Gusha. Mga damit at karne lang naman iyon. Ang 100 milyong natanggap ni Terence ay sapat na para mapuno ang buong villa. Pagdating sa sala ng villa ng pamilyang Liang, may mabilis na nagdala ng mga nakahandang pagkain. Natural na hindi interesado si Terence, ngunit si Gusha ay kumakain ng may sarap. Gayunpaman, imposibleng suhulan siya ng ganito. Padre ng pamilya Liang, ano sa tingin mo ang dapat nating sabihin tungkol sa kasal nila? Direktang tanong ni Terence nang walang paligoy-ligoy. Yumuko si Bofang nang may paggalang, Senior Linford, masyado kang magalang. Tawagin mo na lang akong Little Liang. Kung hindi, ayos lang din si Little Liang. Natigilan si Terence. Si Little Liang ba sa edad niya? Gayunpaman, kung iisipin kung paano siya tinatrato bilang 1,000 taong gulang na halimaw sa sinaunang mundo ng martial arts, normal lang na tawagin siyang Little Liang. Mapagkumbabang sagot ni Bofang at bumalik sa pangunahing usapan. Hindi na niya hinayaan pang maghintay si Terence pagkatapos niyang magtanong. Senior Linford, paano ito? Anyway, naghahanda na rin si Rowena para sa kasal kinabukasan. Nakahanda na ang lahat. Bakit hindi na lang natin gawin sa ganitong oras at idaos ang kasal nilang 2 kinabukasan? Ano sa tingin mo? Gusto lang ni Bofang na mapalapit kay Terence sa lalong madaling panahon.
Handa na siya para dito kinabukasan, kaya binanggit na lang niya ito. Kung hindi lang dahil sa ayaw niyang isipin ni Terence na masyadong minadali ito, hahayaan na sana sila ni Bofang na tapusin ang kanilang kasal ngayong gabi. Magandang desisyon iyon. Wala namang pakialam si Terence, basta't sa tingin ni Rowan ayos lang, magiging maayos din siya basta't tutulungan siya ni Terence hanggang dito. Tumango si Rowan matapos ang ilang pag-aalinlangan, medyo mabigat para sa kanya ang makalawa, ngunit pagkatapos ng nangyari kay House Sullivan, napagdesisyonan ni Rowan na mas makabubuting tapusin na lang ang mga bagay-bagay habang nandyan si Terence. Naupo si Rowena sa tabi ni Rowan, nakayuko ang ulo at namumula ang mukha. Hindi niya inaasahan na ikakasal siya kay Rowan ng ganito kaga, ngunit pagkatapos ng lahat ng tagumpay at kabiguan na kanyang pinagdaanan, hindi siya tututol sa kasal sa lalong madaling panahon. Tumango si Terence, na ayos na. Dahil bukas na ang kasal, kailangan mo nang bumalik at maghanda. O gusto mo bang magkaroon muna ng kasal sa bahay ni Liang, at saka ka na lang ulit magpakasal pagbalik natin sa Starfield? Hindi masamang ideya, Diyos ko Linford. Putol ni Raul. Paano kung ganito, gagawin natin ito dito kinabukasan, at pagkatapos ay gagawin natin itong muli pagbalik natin sa Starfield. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas maraming oras si Starfield para maghanda. Tatawagan ko sila at sasabihin ko sa kanila na ayusin ang mga bagay-bagay. Dahil doon, tumakbo si Raul papunta sa sala para tumawag. Pabagsak na ang house gold, pero mayroon pa rin silang disenteng pera at koneksyon sa Starfield. Hindi magiging problema ang maliliit na bagay tulad ng paghahanda para sa kasal. Napakalawak ng ngiti ni Bofang kaya hindi niya makita ang kanyang mga mata. Sa kanyang pananaw, pagkatapos ng kasal ni Rowan at Rowena, sa wakas ay magkakaroon na ng tunay na relasyon ang kanilang pamilyang Liang kay Terence. Sa hinaharap, kung may anumang problema tulad ng pagbubukas ng sekta ng Firewolf, maaari nilang gamitin ang pangalan ni Terence bilang isang pananggalang na anteng-anteng. Nakikita niya na ang mga bagong maharlikang sambahayan tulad ni House Liang ay maaaring hindi pa naririnig ang pangalan ni Terence noon, tulad ng pamilya ni Winnie, ngunit ang mga nakatataas tulad ni House Sullivan at ang pinuno ng sekta ng Firewolf, ang batang Panginoong Wen, ay alam lahat kung sino si Terence. Sila ay maaaring magalang o takot sa kanya. Nangangahulugan ito na napakalalim ng pinagmulan ni Terence, at hindi ito alam ng mga bagong maharlikang sambahayan dahil masyadong mababa ang antas ng kanilang pamumuhay. Senior Linford, para sa kasal sa susunod na araw, ikaw ang dapat na matchmaker para sa dalawang bata. Hindi ba sa tingin mo ay medyo sobra na ang kahilingan ng junior na ito? Kung maaari, isa itong napakahalagang biyaya para sa dalawang batang ito. Napalingon si Bofang habang nakaisip ng isang magandang ideya para mapalapit kay Terence. Kung papayag si Terence, mas gaganda pa ang relasyon niya kay Rowan at sa kanyang asawa. Pinag-isipan ito ni Terence at napagtanto na hindi naman pala ito malaking bagay. Medyo mahirap, pero tutulungan niya ito hanggang dulo. Hindi naman pala malaking bagay ang maging isang wedding officiant. Saktong papayag na sana siya nang tumunog ang telepono niya, walang signal sa espasyo ni Jade, kaya kailangan niya itong dalhin palagi para mahanap siya ng mga tao. Matagal na rin siyang hindi nakatanggap ng tawag, at hindi pa siya sanay. Kinuha niya ang kanyang telepono, galing ito kay Jacob, malamang tungkol sa eksibisyon ng medisina sa Europa. Pagkatapos humingi ng tawag kay Bofang, sinagot niya ito. "Boss, wala ka ba sa villa? Hindi kita mahanap," sabi ni Jacob pagkatapos kumonekta ang tawag. "Oo, nakasalubong ko si Rowan ngayon, kaya sumama ako sa kanya sa lungsod ng Anwang para sa isang negosyo," nakangiting sabi ni Terence. Si Rowan. Siya pala yung lalaking yun, matagal ko na siyang hindi nakikita. "Boss, tapos ka na ba sa gusto mong gawin sa kanya?" Buntong hininga ni Jacob. Si Rowan ay isa sa mga kaklase ni Jacob, pero hindi masyadong interesado si Jacob sa Big Four, kahit na matapos makoronahan si Terence bilang bagong Big Four, at si Jacob ang numero 1 tagasunod ng Batang Panginoon. Pero alam ni Jacob na hiniling ni Terence kay Rowan na alagaan sina Lorilyn at Aliyah, kaya hindi siya nagulat na magkasama ang dalawa. Tutal, nagkita na sila dati, at normal lang sa kanila ang magkita at kumain ng magkasama. 5,674. Oo, malapit na akong matapos.
Hinahanap mo ba ako tungkol sa Europa? Ayaw nang magdetalye pa ni Terence, kaya diretso na siya sa punto. Oo, nakumpirma na, at tapos na ang lahat ng paghahanda. Kung ayos lang sa iyo, lilipad tayo papuntang Iron Lake mula sa paliparan ng Stonegate bukas, pagkatapos ay babalik tayo sa Europa, sabi ni Jacob. Madali ba ang biyahe? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang sandali. Boss, may iba pa po ba kayong kailangang gawin? Nakasaad sa abiso mula sa Europa na magsisimula ang eksibisyon sa loob ng 3 araw. Ayon sa aming schedule, mayroon kaming halos 1 araw na libreng oras. Kaya hindi dapat maging problema ang maghintay ng 1 o 2 araw. Agad na sagot ni Jacob. Kung si Terence ay nasa problema, kailangan niya itong pagbigyan. Napaisip si Terence. Ayos lang kung ganoon. Hindi na ako babalik sa Starfield bukas. Magkikita tayo sa Stonegate Airport. Hindi nyo na ako kailangang hintayin. Sige, boss, hihintayin ka namin sa Stonegate Airport bukas. Aalis ang flight ng alas 12:20 ng hapon at nakabook na ang mga tiket. Ihahanda ko na ito para sa iyo. Hindi na kailangan, ako na mismo ang maghahanda. Pumunta na lang kayo. May ilang salita pa si Terence kay Jacob bago ibinaba ang tawag. Humingi siya ng paumanhin at lumingon kay Rowan. Rowan, pasensya na, pero hindi ako makakadalo sa kasal mo. May gagawin ako sa Europe bukas, kaya ang tanging nais ko lang ay maging maligaya ang pagsasama ninyong dalawa at magkaroon ng masaya at pinagpalang anak. Hindi maitago ni Bofang ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Ang presensya at kawalan ni Terence ay dalawang magkaibang konsepto, ngunit dahil sinabi ni Terence na mayroon siyang dapat asikasuhin, wala nang lakas ng loob si Bofang na magsalita pa. Medyo nadismaya rin si Rowan, ngunit ang pagpapakasal kay Rowena ang pinakamalaking gantimpalang matatanggap niya. Taos puso niyang pinasalamatan si Terence. Diyos ko Linford, salamat sa iyo kaya kami ni Rowena ay maaaring ikasal ngayon. Paano kung ganito, hindi natin kailangang madaliin ang kasal natin? Bakit hindi na lang natin hintayin ang pagbabalik mo galing Europa? Naisip agad ni Rowan ang huling bahagi ng kanyang pangungusap, syempre, matagal na niyang inaabangan ang kasal, pero parang hindi magiging perpekto kung wala ang isang matchmaker na tulad ni Terence. Lumiwanag ang mga mata ni Bofang. Sinabi niya na ang kasal ay gaganapin sa Makalawa dahil si Terence ang kanyang pakay. Dahil hindi libre si Terence sa Makalawa, natural lamang na ipagpaliban ito. Gayunpaman, hindi alintana ni Terence ang mga mata ni Bofang. Ngumiti siya, natatakot akong hindi ko kaya. Pagkatapos kong pumunta sa Europa, baka hindi na ako makabalik. Kahit bumalik ako, hindi ko alam kung kailan. Hindi mo kailangang ipagpaliban ang kasal mo. Bumantong hininga ng marahan si Rowan, alam niyang hindi na makakadalo si Terence sa kasal ngayon dahil ganoon na ang sinabi niya. Muling nagpasalamat sila ni Rowena kay Terence, at nangakong bibigyan nila ito ng masarap na pagkain pagbalik niya sa hinaharap upang magpasalamat sa matchmaker. Alam ni Bofang na wala ng pag-asa at pinanghihinaan ng loob. Pinilit niyang pag-usapan ang mga detalye ng kasal kay Raul. Pakiramdam niya ay walang mahalaga kung wala si Terence. Paano kung ganito, magkakaroon pa rin naman ng isa ang Starfield, kaya ipagpaliban mo na lang ito. Kaibigan ko pa rin naman yan, kaya dadalo ako rito. Sabi ni Terence pagkatapos mag-isip, nakita ang pagkadismaya sa grupo. Arg! Ang galing naman yan, Diyos ko Linford, maghahanda talaga ako ng mabuti. Tuwang-tuwa si Rowan, napakabait sa kanya ng Diyos ko Linford. Matapos marinig iyon ni Bofang, masigla niyang hinimas ang kanyang mga kamay at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Kinabukasan, nagmadaling pumunta si Jelay sa bahay ni Liang para makipagkita kay Terence. Bilang pinuno ng bahay, kinailangan niyang magsikap ng husto para maisaayos ang pag-alis nito ng ilang sandali. Hindi siya nakatulog buong gabi, ngunit mabuti na lang at isa siyang malakas na practitioner, hindi problema ang magpuyat ng ilang gabi. Nagpaalam si Terence sa pamilyang Liang at sa magkapatid na Gold kasama si Gusha, at sumakay sa kotse ni Jelay, dumiretso sa paliparan ng lungsod ng Stonegate. Hindi tumigil si Jelay sa pakikipag-usap kay Terence sa buong biyahe, na para bang sinusubukan nitong bumawi sa lahat ng mga pagkalugi na hindi nila naranasan sa loob ng maraming taon.
Ayaw ni Terence na magsalita ng madalas, ngunit sinunod niya ang kanyang payo at hindi tumigil sa pagsasalita. Ganon din si Gusha sa likurang hanay, walang tigil ang kanyang bibig. Nang umalis sila sa pamilyang Liang, naghanda si Bofang ng maraming meat bento at isinuksok ang mga ito sa kotse ni Jelay. Likas na tuwang-tuwa si Gusha, kaya ang pagkain na lang ang inisip niya sa buong biyahe. Maliban sa tunog ng pagnguya, napakatahimik. Tungkol kay Chester, nasa foundation stage na siya, at ang lakas niya ay mabilis na bumuti matapos mapunta sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Napakatalino niya. Binanggit ni Terence ang lakas ni Chester noong pinag-uusapan nila siya. Ang swerte talaga ng lalaking ito, naiinggit na sabi ni Jelay. Ganito na siya kalakas, kung maaari lang sana akong maging katulad niya. Ano ba ang mahirap dyan? Alam mo namang magaling akong tumulong sa mga tao na mapalakas ang kanilang lakas. Ngumiti si Terence. Namula ang mukha ni Jelay nang mabanggit iyon, malinaw niyang naalala ang panahon kung kailan siya nag-level up, at kumurap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Terence. Umubo si Terence at kumuha ng isang foundation peel. Ito ay isang foundation building peel. Kapag nakarating na tayo sa airport, kung may sapat na oras, tutulungan muna kitang buuin ang pundasyon mo. Kapag matagumpay mong naitayo ang iyong foundation, hindi lang malaki ang magiging lakas mo, mas hahaba rin ang buhay mo, at mas mapapanatili mo ang iyong hitsura ng mas matagal. Talaga? Mapapanatili ba nito ang hitsura nito ng matagal? Ibig sabihin ba nito ay hindi ka tatanda? Tanong ni Jelay, na may kaaya-ayang gulat. Gaya ng inaasahan, lahat ng babae ay nagmamalasakit sa kanilang hitsura. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, dagdag lakas, mahabang buhay. Wala talagang pakialam si Jelay. Ang tanging narinig niya ay tungkol sa pagpapanatili ng kanyang hitsura. Pero sa katunayan, sa mga cultivator, ang lakas at mahabang buhay ang mga bagay na kailangang hangarin. Hindi mahalaga ang hitsura at iba pa, okay. Bukod pa rito, casual lang niya itong sinasabi, hindi pa tumatanda ang ranggo sa langit. Pero ang pakikipagtalo sa isang babae ang malinaw na pinakatangang gawin, maraming palayaw ang mga babae, at isa na rito ang katwiran. Kahit gaano mo pa siya kausapin, mapasa kanya pa rin ang lahat. Matalinong hindi pinag-usapan ni Terence ang lakas o habang buhay, at tumango lang siya. Ang pagkumpleto ng Sky Class ay nangangahulugan na hindi ka na matanda, ngunit isa lamang itong pagkaantala, mamamatay ka rin kalaunan, kung tutuusin. Gayunpaman, ang pagtatatag ng foundation ay lubos na hahaba sa panahong ito. Hindi sigurado si Terence kung gaano katagal ang haba ng buhay ng isang foundational, ilang taon na siya. Sa makatuwid, tanging magaspang na pagtatansya lamang ang maibibigay niya. 5,675. Kontento na si Jelay sa isang magaspang na pagtatansya lamang, alam niyang hindi laging makakasama niya si Terence, at ang pinakakinatatakutan niya ay ang pagkawala nito ng ilang daang taon, at kapag bumalik ito, patay na ito. Pero ngayon ay maganda, basta't makakapasok siya sa foundation stage, mapapahaba pa niya ang kanyang buhay ng ilang daang taon. Hindi alam ni Terence ang iniisip ni Jelay, at nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa foundation stage. Lumipat siya sa sinaunang mundo ng martial arts, sina Chester, Amara, at ang iba pa ay naroon pa rin, kung tutuusin, at mas interesado si Jelay. Bago pa niya namalayan, nakarating na siya sa paliparan ng Stonegate. Sinuri niya gamit ang kanyang pandama sa espiritu at natagpuan sina Jacob at Celestino, na naghihintay sa kanya. Malamang ay kinailangang manatili ni Joralyn sa punong tanggapan, kaya hindi siya sumama sa kanila. Tanging ang dalawang tagapangulo lamang ang pupunta sa Europa. Pagkatapos ay parada ang kanyang sasakyan, nakipagkita muna si Terence kina Jacob at Terence bago inihatid ang lahat sa paliparan para kumuha ng kwarto. Jacob, Celestino, isama ninyo si Gusha at kumain kayo. May gagawin kami ni Jelay. Babalik tayo mamaya, mahinahong sabi ni Terence. Plano niyang tulungan si Jelay na makapunta sa foundation stage sa silid, at kasabay nito, gumawa ng ilang tableta para makapag-level up ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, malinaw na hindi naintindihan nina Jacob at Celestino ang trabaho nina Terence at Jelay, tumawa sila at tumango.
Walang problema, boss, huwag kang mag-alala, maaga pa ang oras ng pagsakay. Sa wakas ay nagkita na rin kayo ng hipag mo pagkatapos ng mahabang panahon, kaya kailangan nyo ng mas maraming oras para makapag-usap. Namula si Jelay, hindi siya basta-bastang babae, at naiintindihan niya ang gustong sabihin ni Jacob at ng iba pa. Hindi niya sana tatanggihan si Terence kung iyon talaga ang intensyon nito, pero alam niya kung bakit gusto nitong ikuha siya ng kwarto. Hindi na naiilang si Terence sa dalawang ugok na ito habang dinadala niya si Jelay sa kwarto nito. Matapos isara ang pinto, ang may gulang at may kakayahang si Jelay na parang araw ay medyo nahihiya, nakatayo roon ng walang magawa, na napaka-cute. Iniabot ni Terence ang tableta kay Jelay. Jelay, simulan na natin. Susubukan natin ang ating makakaya para maitatag ang Rich Foundation bago lumipad ang eroplano. Hindi ininom ni Jelay ang tableta, ngunit malumanay na nagtanong ng may pulang mukha, gusto mo bang haborin lahat ng damit mo? Malinaw na ito ay mula sa kanyang karanasan. Nahihiyang sagot ni Terence, hindi na kailangan. Masyado akong mahina noon at hindi ko ito makontrol ng maayos. Paprotektahan kita ngayon. Sisiguraduhin kong hindi masisira ang mga damit mo. Sa katunayan, nakita na ni Terence ang katawan ni Jelay dati, at hindi naman ito ikinahihiya niya. Gayunpaman, kailangan pa ring uminom ng mga gamot si Terence, at ayaw niyang may makagambala sa kanya. Sumuko na siya sa tukso. Oh, ang sinabi ni Jelay na parang nakahinga siya ng maluwag, pero medyo dismayado siya sa loob, hindi na dapat siya nagtanong, at naghubad na lang, pero nakakahiya naman iyon, babae naman siya, tapos kahit gaano pa siya kamature, nakakahiya pa rin. Matapos uminom ng foundation pill, nagsimulang magnilay-nilay si Jelay upang makarating sa foundation. Inilabas din ni Terence ang kanyang automatic furnace, gumawa ng ilang tableta na angkop para sa kanya. Naubos na niya ang halos lahat ng mga tabletang naipon niya sa sinaunang mundo ng martial arts, karamihan sa mga ito ay mga regalo, at ang ilan ay ibinebenta bago ang ancient meat. Mabuti na lang at may marangyang imbakan si Terence ng espiritual na medisina, kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niya, at ang tanging bagay na walang pangunahing sangkap ay ang gininto ang ubod. Hindi naman ito kakailanganin ni Jelay ng ilang panahon, kaya hindi niya kailangang isipin iyon. Matapos ang pag-upgrade ni Jenny, ang kahusayan ng automatikong aparato sa pagpino ng tableta ay napakataas, at hindi nagtagal ay napino na ang mga tableta ni Jelay. Si Jelay mismo ay papasok na rin sa huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Patuloy na umaatake ang mga alon ng chi, at pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Terence na kumuha ng ilang spirit jade at bumuo ng isang simpleng chi gathering formation. Masyadong kakaunti ang chi sa common world, at ang isang foundation pill lamang ay maaaring hindi sapat para makaabot si Jelay sa foundation stage, ngunit sa pamamagitan ng isang simpleng chi gathering formation na ginawa ng mga spirit jade, magiging ligtas ito. Gaya ng inaasahan, nalagpasan ni Jelay ang hadlang ng buong yugto ng Sky Class sa tulong ni Terence. Pagkamulat ng kanyang mga mata, laking gulat ni Jelay nang maramdaman ang lakas sa kanyang katawan, pati na rin ang kanyang malajade na balat. Tinitigan niya si Terence nang may mapait na tingin. Dumihan ng mga maitim at malagkit na bagay na ito ang damit ko, tapos sinasabi mo pa rin na hindi mo kailangang habarin ang mga yan. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, tinood ngang hindi niya nasira ang damit nito, pero binago ng foundation ang katawan nito, na nag-alis ng maraming dumi, hindi niya ito makontrol. Napangiti na lang siya ng alanganin. Nako, nako. Bilisan mo na maghugas. Anyway, dala na natin ang mga damit at bagahe natin. Malapit na ang oras ng pagsakay sa eroplano. Kailangan na nating umalis. Papalayain na kita sa pagkakataong ito, pero aayusin ko ito sa iyo sa hinaharap. Sumingot si Jelay at mabilis na pumasok sa banyo. Gusto niyang makipagtalik kay Terence, ngunit ang maasim at mabahong amoy na iyon ay nagpawala ng kanyang kumpiyansa na mapalapit dito. Nakakahiya talaga. Maya-maya, nagpalit si Jelay ng damit at sumunod kay Terence palabas ng kwarto, puno ng kaligayahan ang mukha habang hawak ang mga gamot na ibinigay sa kanya ni Terence. Plano sana ni Terence na itago ito pagkatapos niyang iimpake, pero hindi siya pinayagan ni Jelay. Ito ay isang bagay na ginawa niya para sa kanya, paano niya ito nagagawang itago ng ganoon na lang.
Dapat ay na-appreciate niya ito ng husto. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagkabangga sa kanya ng isang dumaan palabas ng pinto, at pagkatanggal niya sa kamay niya ng tableta. Nasa foundation stage na si Jelay, at hindi man lang siya malalapitan ng mga normal na masters, walang paraan para maihulog niya ang lahat ng bagay sa kanyang mga kamay ng basta-basta lang. Ang isip ni Jelay ay nakatuon ng husto sa tabletang hawak niya, at maingat siyang huwag gumamit ng anumang lakas kung sakaling masira niya ito. Hindi mahalaga ang epekto, ngunit ito ang puso ni Terence, paano niya hindi ito aalagaan. At ngayon, lahat sila ay nakahandusay sa lupa. Kung hindi lang dahil sa pagiging mabait ni Jelay, malamang pinatay na niya sila. Walang oras si Jelay para magsalita, dali siyang yumuko para pulutin ang mga tableta. Natatakpan ng makapal na carpet ang pasilyo, at hindi naman siguro masisira ang mga tableta. Wala ka bang mga mata kapag naglalakad ka? Nangahas kang makabangga ang batang Panginoon na ito, ano ang kailangan mo? Naghahanap ka ba ng bogbog? Isang mayabang na boses ng binata ang nagmula sa itaas niya, ang taong nakabangga sa kanya. Kumurap si Jelay, at lalong tumitindi ang galit niya. Hindi pa nga siya nakakabawi sa iniinom na tableta ni Terence, at pinag-uusapan na siya ng lalaking ito. Ang tapang-tapang niya talaga. Akala ba niya madaling apin ang amo ng pamilya ng araw? 5,676. Kumunat din ang noo ni Terence, hindi rin niya ito masyadong pinansin. Ipinadala niya ang kanyang spirit sense para hanapin si Gusha at ang dalawa papagkalabas niya ng silid, at wala siyang pakialam kung makakita siya ng mga normal na taong dumadaan. Pero hindi niya inakalang makakasalubong niya si Jelay. Hindi nakikinig si Jelay nang umalis siya, pero wala ring mata ang batang ito, nabangga niya ang isang taong ganoon, at sinubukan pa niyang kumagat pabalik. Hindi pinansin ni Jelay ang bata at mabilis na itinago ang mga tableta, kung sakaling may iba pang mga pinsala. Nagmayabang ang lalaki nang makitang tahimik sina Terence at Jelay, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang perpektong figure at makinis na balat ni Jelay, at tumawa siya ng malakas. Nako, ang ganda naman. Hoy, ganda, anong pinupulot mo? Halata naman na hindi ka kayang pasayahin ang lalaking ito. Bakit hindi ka sumama sa akin? Sigurado akong hindi mo na ako maiiwan muli. Itinabi ni Jelay ang tableta, tumayo at sinampal ang mukha ng tanga, nabasag lahat ng ngipin nito. Matapos ang ilang beses na pag-ikot, sa wakas ay bumagsak ang lalaki sa lupa at sinabi sa mahinang boses, malaking putik. Nangahas kang hampasin ako. Kilala mo ba kung sino ako? Ikaw na mabahong pute, talagang naghahanap ka ng kamatayan. Hindi niya napagtanto ang katotohanan dahil sa sampal ni Jelay, kaya tumayo siya, handang suntukin ito. Gayunpaman, isa na namang sampal ang sumaubo sa kanya. Sa pagkakataong ito, namamaga ang magkabilang pisngi niya na parang steamed buns, at hindi na siya makapagsalita ng malinaw. Gumaan ang pakiramdam ni Jelay matapos niya itong sampelan ng 2 beses, hindi na siya makikipagtalo pa rito, at handa nang umalis kasama si Terence. Gayunpaman, hindi sumuko ang lalaking iyon. Bumulong siya at ikinumpas ang kanyang mga kamay, senyales sa mga bodyguard sa likuran niya na kumilos. Matatangkad at nakakatakot ang 2 bodyguard, pero hindi pa sila golden class, kaya hindi man lang sila nag-react. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kanyang amo, ngunit mayroon siyang halos ideya kung ano ang nangyayari. Humiwalay siya sa pagkakaupo at sumugod kay Jelay. Hindi na kinailangang gumawa ng kahit ano si Jelay sa pagkakataong ito, iwagayway na lang ni Terence ang kamay niya at patalsikin ang dalawa. Kung hindi lang sila ordinaryong tao, masasaktan sana sila ni Terence kahit hindi niya sila pinatay. Hindi niya sana sila pinalipad ng ganito kadali. Natulala ang lalaking may ulong baboy, nakita niya ang lakas ni Terence at Jelay, at alam niyang hindi sila mga taong pwede niyang pakialaman. Nagsimula siyang bumulong at magkumpas, pero malamang hindi niya maintindihan ang sinasabi niya. Anong sinasabi niya? Tanong ni Jelay, nakataas ang kilay. Nagkibit balikat si Terence. Sasabihin na sana niya kay Jelay na iwan na lang siya at umalis, pero naisip niya na baka galit pa rin si Jelay.
Inabot niya ang kamay at hinayla ang baboy palapit, gamit ang kanyang purong chi para alisin ang pamamaga, kahit papaano ay may naririnig na siyang kahit kaunting lengguwahe ng tao ngayon. Mga cultivator kayo. Kilala niyo ba ako? Galing ako sa pamilyang Lane ng Iron Lake. Isa sila sa pinakamalaking aristokratikong pamilya sa samahan ng mga cultivator. Huwag niyong isipin na ganyan kayo kagaling dahil lang sa kaya niyong lumaban. Kung hindi kayo susunod na hihingi ng tawad sa akin, kaya ko kayong patayin sa loob ng ilang minuto, naiintindihan niyo ba? Akala ni Terence ay gusto ng lalaki na humingi ng tawad kay Jelay, pero hindi niya inakalang bantaan sila ng ugok. Hindi ba niya naiintindihan na ang buhay niya ay nasa kamay ni na Terence at Jelay? Gaano man kalakas ang iyong taga-suporta, ano ang magagawa mo kung gusto ka nilang patayin? Pero kinailangang pagbigyan ni Terence ang pamilya ng Lane, ang pamilya nga naman ni Jenny, kung tutuusin. Galing ka sa pamilyang Lane. Saang kwarto ba ito? Si Tommy o si Andy? O isa pa itong sangay ng pamilya? Nagpa siya si Terence na huwag makipagtalo sa kanya, ngunit nagtanong pa rin siya. Agad na natuwa ang Gago sa sarili at napahadjejek, mukhang alam mo naman ang tungkol sa pamilyang Lane ng Central. Nagtanong-tanong ka pa nga ng malinaw. Hindi mo kailangang malaman kung saang sangay ako nanggaling. May sasabihin ako sa iyo. Ang presidente ng samahan ng mga nagtatanim ay ang pinsan ko. Kailangang magpakita ng sama ng loob ang buong samahan sa ating pamilya. Lumuhad ka agad at humingi ng tawad sa batang Panginoon na ito, at palalayain kita. Nakapagtaka si Terence, may bago ng presidente ang asosasyon ng mga practitioner. Sino kaya iyon? May kasunduan pa ba siya sa pamilyang Lane tungkol sa kasal? Sino ang pinsan mo? Alam ni Jelay ang tungkol sa bahay ni Lane, lahat sila ay mga kakampi, at pamilyar siya sa kanila. Nagtataka siya kung sino ang pinsan ng lalaking ito. Matatakutin ka ng husto kapag sinabi ko sa iyo. Makinig ka, ang pinsan ko ay si Terence, alam mo ba yon? Ang pinsan ko at ang pinsan ko ay nasa mas mataas na antas na para maglinang. Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko pa sa iyo. Kung alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo, lumuhad ka agad at magmakaawa, kung hindi ay papatayin kita. Hindi siya punong-puno ng ngipin, ngunit ang mayabang niyang mukha ay nagpaisip kay Terence na ibalik ang mga ito sa loob at bunutin isa-isa. Hindi inakala ni Terence na makakakilala siya ng isang taong gagamit ng pangalan niya para magpasikat, lalo na sa harap niya. Dapat ba niya itong bigyan ng kaunting mukha at palayain ang Gago na ito? Hinayla ni Jelay ang damit ni Terence, may nagtatanong na tingin sa mga mata nito. Hindi mahirap sabihin sa mga salita ng lalaking ito na ang pinsan niya ay si Jenny, at tila hindi naman ito nagsisinungaling. Kailangan pa ring sumuko ni Terence kay Jenny, ginamit lang niya ang automatikong pagan nito para gumawa ng mga tableta, at hindi niya maaaring patayin agad ang pinsan nito, sobra na iyon. Tiningnan niya si Jelay, sinasabihan itong hayaan na lang ito. Tumanggo si Jelay, syempre, hindi siya tututol sa desisyon ni Terence. Maganda naman ang relasyon nila ng House Lane, at kamag-anak naman sila ni House Lane. Kalimutan mo na yan, wala akong ganang makipagtalo sa iyo tungkol sa nangyari ngayon. Ibibigay ko na ang mukha ko kay Jenny. Jelay, tara na. Sabi ni Terence matapos kumpirmahin ang intensyon ni Jelay, habang naghahanda ng umalis. Sa kasamaang palad, ang pagkabukas palad ni Terence ay nagpaisip sa lalaki na ang kanyang pinagmulan ang may kalamangan. Mas lalo siyang naging arrogant at tumawa, natatakot ka na ba ngayon? Kung alam mong natatakot ka, bakit hindi ka agad lumuhad at humingi ng tawad sa batang Panginoong ito? Paano naging ganoon kadali ang umalis ng ganoon lang? Maaaring umalis ang mga lalaki pagkatapos magyuko ng ilang beses, ngunit hindi kailangang magyuko ang mga babae. Manatili kayo at hayaan ninyong magsaya ang batang Panginoong ito, at ang bagay na ito ay ituturing na tapos na. Nandilim ang mukha ni Terence, gusto nang mamatay ng Gago na ito, kaya wala nang ibang dapat sisihin. 5,677. Minsan na niya itong pinakawalan, at ngayon ay iniinsulto niya si Jelay ng ganito. Kahit na kailangan niyang harapin si Jenny, hindi maaaring baliwalain ni Terence ang nararamdaman ni Jelay. Tutal, sa puso ni Terence,
pareho silang soulmate niya, walang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama. Ano ang pangalan mo? Lipad ako papuntang Central sa lalong madaling panahon, at tatanungin ko si House Lane habang papunta ako, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na maging mayabang? Si Tommy. Pinsan ka lang ba ng pamilyang Lane, hindi ba? Hindi ka nga miyembro ng pamilyang Lane, at nanloloko ka lang dito. Napakadaling mamatay ng mga tao, alam mo ba? Walang pakialam na sabi ni Terence habang nakatingin sa gogo. Kung hindi lang siya normal na tao, malamang nilinis na ni Terence ang bahay para sa kanya, Tommy, at wala sanang reklamo ang iba. Nanginig ang lalaki. Hindi nagpakawala ng kahit anong aura si Terence, at hindi rin naman masyadong matindi ang mga sinabi niya, pero nakaramdam siya ng lamig mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Talagang napasama siya sa isang malaking problema. Gayunpaman, ang lalaking ito ay malinaw na isang taong hindi luluha hanggat hindi niya nakikita ang kabaong. Matapos iugnay ang pakiramdam na ito sa isang ilusyon, pinalaki niya ang kanyang dibdib at malakas na sinabi, sino ang sinusubukan mong takutin? Hindi kailanman binabago ng batang Panginoon na ito ang kanyang pangalan. Si Fanjian ay ako ay Fanjian. Naaalala mo pa ba? Humagalpak ng tawa si Jelay, nagtago sa likod ni Terence at tinakpan ang bibig habang tumatawa, maganda naman siyang babae, kung tutuusin, at nakakahiya ring makitang ganoon. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, ang isang taong kayang sumigaw ng, I'm a B*H, ng malakas ng ganyan ay isa talagang B*H. Pero sa totoo lang, madaling tandaan ang pangalan, at agad itong naalala ni Terence. Ikaw si Fanjian. Tatandaan ko yan, tatanungin ko si Tommy pagdating ko sa Iron Lake. Pakiramdam ni Terence ay parang nag-aasal na parang tomboy si Aliyah, di ba? Kung gayon ay bubugbugin kita hanggang sa tumigil ka. Kadalasan, mas madaling sabihin ito, di ba? You, tinakot mo talaga ang batang Panginoon na ito. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako sa pagbanggit sa tiyuhin kong Tommy? Sino ka ba sa tingin mo? Kung gusto mong makita ang tiyuhin kong Tommy, pwede mo siyang makita. Masyado kang inosente. Sabi ni Fanjian na may bahid ng paghamak. Gayunpaman, kung titingnan ang ekspresyon ng mukha niya, talagang kasuklam-suklam siya. Tumingin si Terence kay Fanjian ng may bahagyang ngiti, pinsan mo ako, Terence. Kung hindi dahil sa pinsan mong si Jenny, malamang naging ulo ng baboy ka na ngayon. Ha. Alam mo naman kung paano magyabang, sinasabi mong kilala mo ang tiyuhin kong si Tommy at tinatawag mo ang sarili mong Terence. Hihimatayin na sa kakatawa ang batang Panginoon na ito. Sa totoo lang, pupunta ka sa Iron Lake para makipag-usap, di ba? Nagulat si Fanjian noong una, pero natawa rin siya kalaunan. Medyo nag-alala siya nang sabihin ni Terence na kilala niya si Tommy, pero nakahinga siya nang maluwag nang sabihin ni Terence na siya si Terence. Alam ng lahat ng nasa bahay ni Lane na mas mataas na ang antas ni Jasmine kay Terence, hindi lang iyon galing sa labas, pero alam ng lahat ng nasa loob. Kung babalik si Terence, babalik din si Jasmine. Hindi si Fanjian ang pangunahing miyembro ng bahay ni Lane, pero totoo na kamag-anak niya si Terence. Si Jasmine ang unang makakaalam nito. Para sa tagahangang si Gian, si Terence ay isa lamang hambog, at hindi propesyonal. Kung ganoon, hindi niya kailangang yumuko at humingi ng tawad kaagad, mas masaya kung patuloy niya itong panooring gawing kalokohan ang sarili bago siya paglaruan. Hinailan ni Terence si Fanjian sa gilid at mahinang sinabi, maniwala ka man o hindi, pero huwag mo akong harangan. May eroplano pa tayong saysakayan. Sasakay ka ng eroplano. Hindi naman pwedeng alas 12:20 ang biyahe papuntang Central, di ba? Nagkataon lang naman nakasama rin ako sa biyaheng yan. Dahil papunta na yan, sabay na tayong pumunta sa Pamilya Lane. Ngumiti ng masama si Fanjian. Iniisip pa rin niya kung paano pupunta sa bahay ni Iron Lake, Lane, kasama si Terence, at ilantad ang mga kasinungalingan ni Terence sa harap ni Tommy. Maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ni Lane para turuan ng leksyon si Terence at tapakan ang nakakainis niyang mukha. Tutal, napakalakas ni Terence, at wala siyang laban dito. Kailangan niyang gumamit ng estratehiya para maantala ang laro.
Hindi niya inaasahan na makakasakay si Terence sa parehong flight niya, ano pa ba ang mas hihigit pa doon? Hinawakan ni Terence ang kamay ni Jelay habang naglalakad sila papunta sa elevator, tinatimad siyang harapin ang payaso na ito. Ipapaubaya na niya kay Tommy ang pag-aalaga sa pamilya Lane, kung sakaling may lumabas na isa pang matandang Andy. May bagong plano si Fanjian, kaya wala na siyang pakialam sa pagyuko at paghingi ng tawad ni Terence. Para naman kay Jelay, pakiramdam niya ay hindi makakatakas ang magandang babaeng ito sa kanyang mga kamay, kaya hindi na kailangang magmadali. Kasabay ng pagkumpas ng kamay, inutusan ni Fanjian ang dalawang bodyguard na sumunod sa kanila. Sumunod naman silang tatlo kina Terence at Terence. Hindi sila sinagot ni Terence, kaya hindi sila sigurado kung nasa iisang eroplano sila kasama niya. Kailangang bantayan sila ni Fanjian kung sakaling makatakas si Terence. Wala talagang pakialam si Terence sa 3 taong sumusunod sa kanya. Sino ba naman ang magpapansin sa ilang langgam habang naglalakad ang mga ito? Baka hindi niya alam kung aksidente siyang natapakan. Matapos makipagkita kina Gusha at sa dalawa pa, ipinamahagi ni Jacob ang mga tiket na inihanda niya ng maaga sa lahat, at sumakay sila sa eroplano gamit ang VIP lane. Dati, walang ID si Gusha, pero kay Julian, ang lalaki mula sa Supernatural Investigation Bureau, napakadali lang makakuha ng isa para sa kanya. Hindi man lang inabot ng isang araw. Nakahinga ng maluwag si Fanjian nang makitang nasa iisang flight pala nila si Terence, at pareho silang nasa first class. Wala siyang pakialam sa dalawang dagdag na tao. Dapat sabihin na itong si Fanjian ay talagang walang kwentang tao, ang head of house Sullivan, Jelay, ay hindi talaga nagpapakita ng mukha sa publiko, kaya mauunawaan na hindi niya ito nakilala. Gayunpaman, ang dalawang joint director ng Miracle Doctor na Larkins Medical Group ay talagang maimpluwensyang mga tao, at hindi niya nakilala ang alinman sa kanila. Hindi naman mali na sabihing bulag siya. Sa sandaling ito, mayabang pa rin si Fanjian. Naisip niya sa sarili, pagdating ko sa Iron Lake, susunduan ako ng pamilya Lane. Sa oras na iyon, hindi ka na makakatakas kahit gusto mo pa. Kapag nakarating na ako sa pamilya Lane, ano ang dalawang tagapagsaka para sa akin? Sunod-sunod na sumakay sa eroplano ang dalawang grupo, at pagkaupo pa lang ni Terence ay nakita niya ang isang pamilyar na magandang babae na nakasuot ng salaming pang-araw. Si Sheena iyon, na matagal na niyang hindi nakikita. Labis siyang nagulat, maliit nga ang mundo, at makakakilala siya ng isang taong kakilala na kahit saan. Nangakmang lalapit na sana siya para bumati, nagliwanag ang mga mata ni Fanjian. Lumapit siya at sinabing, "Oy, maganda, mag-isa ka lang ba? Bakit hindi mo hayaang makausap ka ng young master na ito kahit sandali?" Gustong tumawa ulit ni Jelay, talagang B** star itong si Fanjian, tapon lahat ng ngipin niya, at nakanguso siya na parang matandang babae, sinusubukang patulan ang isang magandang babae gamit ang nagpapanggap niyang kagwapuhan. Saan niya nakuha ang kumpiyansa niya? 5,678. Habang binubuklat ang magazine na hawak niya, walang pakialam na sinabi ni Sheena nang hindi man lang tumitingin, "Mag-ingat ka sana sa iyong asal." Bilang isang kilalang tao, labis na nag-aalala si Sheena sa kanyang personal na imahe. Kung makikilala siya ng kanyang mga tagahanga at hihingi ng mga autograph at litrato, syempre ngingiti si Sheena at gagawin ang lahat para matugunan ang mga kahilingan ng tagahanga. Ngunit para sa isang taong tulad ni Fanjian na gustong-gusto siyang suron, magiging kahanga-hanga kung magiging mabait siya sa kanya. Kung tutuusin, sina Sheena at Zyrene ay pareho lang, hindi sila mga ordinaryong artista. Walang sino man sa buong industriya ng entertainment ang nang-ahas na bigyan sila ng matinding pagsubok, bukod pa sa anumang hindi sinasabing mga patakaran. Bahagyang natigilan si Fanjian, ngunit ang pinakamalakas niyang kakayahan ay ang kanyang makapal na balat. Paano siya mapaalis ng mga salita ng isang magandang babae? Ipinitik niya ang kanyang buhok at ipinatong ang kanyang mga siko sa sandalan ng upuan. Nagpatuloy siya sa inaakala niyang pinakaastig na poster. "Kagandahan, kilala mo ba ako? Galing ako sa pamilyang Lane ng Iron Lake. Nakapunta ka na sa Central, hindi mo ba kilala ang pamilyang Lane? Walang sino man sa buong Iron Lake ang mas makapangyarihan kaysa sa amin." Siyempre, totoo ang mga sinabi ni Fanjian.
Ang pamilyang Lane ay may maimpluwensyang posisyon sa mundo ng politika at negosyo. Bukod pa rito, mayroon silang koneksyon sa samahan ng mga nagtatanim. Hindi naman mali na sabihin na sila ang pinakamalakas na pamilya sa Iron Lake. Sa kasamaang palad, hindi ordinaryong tao ang tinutokso ni Fanjian sa pagkakataong ito. Humanga si Terence sa panlasa ng lalaki. Malapit na sana niyang guluhin si Jelay, ang pinuno ng pamilya ng Sullivan, nang lumingon siya at sinugod si Sheena, na kamag-anak ng sinaunang pamilyang Fane. Ang mga target ay pawang mga makapangyarihang tao, at hindi kayang guluhin ni Fanjian ang kahit sino sa kanila. Sa pagkakataong ito, ayaw ng pakialaman ni Sheena si Fanjian. Malinaw nang naipahayag ng mga salitang, magpakabait ka ng may dignidad, kaya lumapit na ang mga bodyguard sa likuran niya para itaboy siya. Sinabi ko nang umalis ka, narinig mo ba ako? Napakalakas ba ng pamilyang Lane ng Iron Lake? Ang ating batang binibini ay mula sa sinaunang pamilyang Fane. Bibigyan kita ng pagkakataon para sa kapakanan ng pamilyang Lane, huwag mo na akong piliting sabihin pa ulit. Ang mga bodyguard ni Sheena ay inilipat din mula sa pamilyang Fane. Bagamat maganda ang ugnayan ng pamilyang Fane at ng pamilyang Lane, hindi nila papansinin ang sinumang dumating sa ngalan ng pamilyang Lane, lalo na kung ang kabilang panig ang unang nagdulot ng gulo. Lumubog ang puso ni Fanjian. Kilala niya ang pamilyang Fane mula pa noong unang panahon. Kahit si Tommy Lane mula sa pamilyang Lane ay hindi madaling masaktan ang kanilang damdamin, bukod pa sa paghila niya ng balat ng tigre para magsilbing bandila. Hindi kailanman lalaban ang pamilyang Lane sa pamilyang Fane para sa kanya. Sa kabaligtaran, kung alam nilang nasaktan niya ang pamilyang Fane, baka igapos na lang nila siya at dalhin para humingi ng tawad. Hindi tulad noong kasama niya si Terence, agad na naniwala si Fanjian sa pagkakakilanlan ni Sheena. Marahil ay hindi ka panipaniwala ang mga sinabi ni Terence, ngunit ang aura ng bodyguard ni Sheena ay 9 sa 10. Ha, hindi pagkakaunawaan. Gusto ko lang sanang bumati, ha. Paliwanag ni Fanjian na may kasamang tuyong tawa at mabilis na bumalik sa kanyang upuan. Hindi na siya naglakas loob na tingnan muli si Sheena. Kinailangan batiin ni Terence si Sheena nang makita niya ito. Maaaring napalayas na si Fanjian, ngunit hindi mapalayas si Terence. Kaya, lumapit si Terence sa tabi ni Sheena pagkaupo ni Fanjian. Hindi pa umaalis ang bodyguard ni Sheena, at nang makita niya si Terence, inakala niyang nandito si Terence para makipag-usap sa kanya. Agad niyang hinaranggan ang upuan ni Sheena at malamig na sinabi, hindi mo ba narinig na galing kami sa sinaunang pamilyang Fane? Kung hindi mo alam kung anong uri ng pamumuhay ang sinaunang pamilyang Fane, ipinapayo ko sa iyo na bumalik ka sa lalong madaling panahon. Gahanap ako ng taga-Ancient House Fane, pwede ka nang tumabi. Bahagyang ngumiti si Terence. Galit na galit ang bodyguard, inakala niyang nandito si Terence para manggulo. Inabot niya ang kamay niya para hawakan si Terence at itapon ito sa tabi. Hindi ganoon kalakas ang bodyguard, isa lamang siyang mystic late face. Si Sheena ang full master ng Sky Class, at ang pagsasama niya sa kanya ay para lamang magpanggap. Tutal, lahat ng makapangyarihang tao ng sinaunang bahay na Fane ay nasa liblib na lugar, naghihintay na muling magbukas ang Sky Class Island. Hindi pinansin ni Terence ang pag-atake ng bodyguard dahil hindi naman ito kailangan. Sa kabilang banda, nagulat si Sheena nang marinig niya ang boses ni Terence. Kuya Linford. Bakit ka nandito? Habang nagsasalita siya, itinapon na ni Sheena ang magazine na nasa kanyang kamay. Tumayo siya at casual na itinulak ang kanyang tapat na bodyguard sa gilid. Medyo nalulumbay ang bodyguard, pero mabilis siyang bumalik sa dati niyang kalagayan. Hindi niya kilala si Terence, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi niya ito kilala. Hindi gaanong karami ang mga taong kayang magpasaya at magparespeto kay Sheena, at iisa lang ang taong may apelyidong Linford sa edad na ito. Nang mapagtanto ito, nanginag ang puso ng bodyguard. Agad siyang yumuko ng may paggalang, umatras ng 2 hakbang, at bumalik sa kanyang upuan. Wala na siyang pakialam sa mga gawain ni Sheena. Si Fanjian, na naghihintay ng magandang palabas, ay natulala. Hindi ba't kahanga-hanga ang bodyguard? Bakit siya umatras nang makilala ang mayabang na ito?
Talaga bang galing siya sa sinaunang angkan ng fame? Nagyayabang din ba siya? Habang nakatingin sa masayang ekspresyon ni Sheena, na ibang-iba sa dati niyang malamig na ekspresyon, napaisip si Fan Jian, malamang ang gwapong ito ang dating kasintahan ng babaeng yun, kaya naman espesyal ang pagtrato sa kanya. Napakagwapo at kamahalan ko, aling bahagi ng akin ang hindi maihahambing sa hari ng pagyayabang na ito. Bakit ba bulag ang lahat ng magagandang babaeng ito para magyabang sa gwapong ito? Lumingon siya kay Jelay, tila hindi naman ito nagseselos, at lalong ikinalungkot ni Fan Jian iyon. Gayunpaman, hindi pa rin niya pinaghihinalaan na si Terence ay si Terence, naisip pa rin niya na si Terence ay isang magandang batang nagyayabang lamang. Natural lang na tuwang-tuwa si Sheena nang makita si Terence, hinailan niya itong paupo ng walang anumang paghihinala. Kung mahuhuli ng paparazzi ang eksenang ito, tiyak na magiging isang malaking balita ito, sapat na para pasabugin ang industriya ng entertainment sa isang iglap. Kailangang malaman ng isa na ang kasikatan ni Sheena ay isa ng superstar, pangalawa lamang kay Zyrene. Kaya niyang yanijin ang industriya ng entertainment sa isang yapak lang ng kanyang paa. Naglagay si Terence ng Chi-Sound Block ang barrier, walang sino man sa common world ang makakadetect nito, at kahit na gawin nila, hindi nila ito masisira. Sa Sky Class Island, ang mga simpleng paraan na tulad niyan ay hindi gagana. Sheena, ang tagal nating hindi nagkita. Pupunta ka ba sa Iron Lake para sa trabaho? Bukod sa pagbati kay Sheena, gusto rin sanang magtanong ni Terence tungkol kay Zyrene, ngunit magiging bastos kung magtatanong siya agad tungkol kay Zyrene. Maaari lang muna siyang magtanong tungkol kay Sheena. Hinubad ni Sheena ang kanyang salamin at sinabing may maliwanag na ngiti, hindi, pupunta lang ako sa Central para sa isang transfer flight. Hindi ko inaasahan na makikilala ko si Kuya Linford, ang ganda. Kuya Linford, kailan ka bumalik? Babalik ka pa ba doon? 5,679. Ilang araw pa lang akong nakabalik, kaya dapat ay babalik na ako agad. Saan ka sasakay ng transit flight? Patuloy na nakipag-usap si Terence kay Sheena. Hindi pa lumilipad ang eroplano, kaya marami pa silang oras. Pupunta ako sa Europa para sa isang konsyerto, at lilipat ako ng flight papuntang Iron Lake. Tama, nasa Europa rin ang aking senior sister, bisita siya sa aking konsyerto. Kuya Linford, kung libre ka, gusto mo bang sumama sa akin sa Europa para manood ng aking konsyerto at makilala ang aking senior sister? Miss ka na niya ng husto. Commendat si Sheena kay Terence, halatang alam niyang nag-aalala ito sa balita kay Zyrene. Hindi pa nga naisip ni Terence kung paano hihingin ang impormasyon ni Zyrene, pero si Sheena mismo ang nagtanong tungkol dito. Nakatulong ito para makatipid siya ng maraming abala. Nagkataon lang. Sina Jacob, Fatty Boy, at ako ay lilipat din ng flight papuntang Europa, pero mananatili muna ako sa Iron Lake. Pupunta muna kami sa bahay ni Lane para bisitahin sina Tommy at ang iba pa. Kung makakarating kayo sa oras, hintayin ninyo ako at sabay tayong pupunta sa Europa. Matagal nang kakilala ni Terence si Sheena, at mabuti na lang at nakasama namin ang isa't isa. Sumilip si Sheena at nakita sina Jacob, Celestino, Jelay, at ang iba pa. Ngumiti siya at kumaway sa kanila bilang pagbati. Sa katunayan, si Sheena at ang mga taong ito ay pawang matalik na magkaibigan. Tutal, pareho silang may koneksyon kay Terence. Bukod pa rito, si Sheena ay isang superstar, at nagkaroon ng ilang transaksyon sa negosyo kasama ang Miracle Doctor na si Larkins's Medical Group at House Sullivan, kaya ayos lang na batiin sila. Alam ni Jacob at ng iba pa na gustong makausap ni Terence si Sheena, kaya hindi na nila ito sinamantala. Ngumiti silang lahat at tumango kay Sheena. Matapos iurong ang kanyang katawan, nagpatuloy si Sheena, pupunta ba sina Jacob at ang iba pa sa medical exhibition? Narinig ko na ito dati. Kahit hindi gaganapin ang aking konsyerto sa lungsod na iyon, hindi naman ito kalayuan. Kung gayon, Kuya Linford, magpa-appointment tayo para pumunta sa Europa ng magkasama. Sige. Basta't walang problema sa schedule mo, ayos lang. Tutal, isa kang superstar, kaya iba ka sa akin, isang taong walang ginagawa. Nakangiting tumango si Terence. Nakahinga siya ng maluwag nang makausap si Sheena.
Kuya Linford, pinagtatawanan mo ako. Anong superstar? Natatakot akong hindi man lang sila lumulutang na ulap sa mga mata mo. Talaga, kapag dumating ang oras, hahayaan kong si senior sister ang humusga. Sumulyap si Sheena kay Terence nang may pang-aakit, habang nagbibiro sa kanya. Nag-usap ang dalawa ng ilang sandali, at malapit nang lumipad ang eroplano. Bumalik si Terence sa kanyang upuan at naupo kasama si Jelay. Matapos maging matatag ang eroplano, nagkusa si Sheena na kausapin sila. Hindi malungkot ang biyahe, at lahat ay masaya. Pagkatapos makalapag sa Iron Lake, sinabihan ni Terence si Jacob na dalhin ang lahat sa isang hotel para makapagpahinga, habang siya naman ay pumunta sa pamilyang Lane. Gusto niya silang makita at ipaabot ang kanyang pagbati sa pamilya ni Jenny, at sabihin din kay Tommy na bantayan ang mga taong tulad ni Fan Jian. Normal lang sa isang malaking puno ang magkaroon ng mga nalalantang sanga, ngunit ang mga taong tulad niya ay kailangang disiplinahin. Naghiwa-hiwalay ang grupo sa labasan. Sinundan ni Sheena si Jacob dahil kinailangan niyang hintayin si Terence. Sa pagkakataong ito, hindi na isinama ni Terence si Gusha. Pumunta siyang mag-isa sa bahay ng mga Lane. Magtatawag na sana ng taxi si Terence nang dumating si Fan Jian na nakasunod sa kanya. Oh, yung Terence na yun? Pupunta ka sa bahay ni Iron Lake, Lane, di ba? Walang samando sa'yo. Bakit hindi ka sumama sa batang Panginoon na yun? Sayang at hindi sumama si Jelay kay Terence, pero pakiramdam ni Fan Jian ay ganoon din ang mangyayari kung haharapin niya si Jelay pagkatapos ni Terence. Sumulyap si Terence kay Fan Jian at tumango. Mabuti naman, nakakatipid na ako sa pagtawag ng kotse. Puno ng paghamak ang mukha ni Fan Jian, hindi niya man lang kayang magbayad ng taxi, at tinawag pa rin niya ang sarili niyang Terence. Makakasakay ba ng taxi si Terence? Isa siyang figurang nasa antas Diyos na kayang umakyat sa mas mataas na antas ng cultivation. Alam ba niya kung ano ang hitsura ng taxi? Malaking mayabang. Sa sandaling iyon, dumating ang sasakyang ipinadala ng pamilyang Lane para sunduin si Fan Jian. Bumaba ang tsuper at magalang na sinabi kay Fan Jian, "Young Master Fan, nagkaroon ng traffic sa kalsada. Pasensya na sa pagkahuli." Agad na nakaramdam ng pagmamalaki si Fan Jian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang, ayos lang. Sino ba ang hindi nakakaalam tungkol sa trapiko sa Iron Lake? Dumating ka sa tamang oras. Wala kang naantalang anuman. Tara na. Ang driver ay isang bagong katulong na kinuha ng pamilyang Lane sa nakalipas na 2 taon, kaya naman lubos siyang magalang kay Fan Jian. Bagamat kakaiba sa kanya na wala ng ngipin si Fan Jian, hindi na siya nang ahas na magtanong pa. Binuksan niya ang pinto at niyaya si Fan Jian na sumakay sa kotse. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang bagahe sa trunk at sumakay sa kotse, handa nang bumalik sa pamilyang Lane. Kung tungkol naman kay Terence, hindi niya alam kung sino siya. Inisip lang niya na kasama niya si Fan Jian kaya hindi siya masyadong nagtanong. Hanggat hindi tumututol si Fan Jian na sumakay si Terence sa kotse, hihilahin na lang niya ito. Plano ni Fan Jian na magsaya pagkarating nila sa bahay ni Lane, kaya hindi niya kinausap si Terence buong biyahe. Natuwa si Terence sa katahimikan, at sapat ang laki ng sasakyan para sa kanya at sa kanyang mga bodyguard na palayain sila kung hindi sila pupunta sa kanya. Habang nasa daan, sa wakas ay naalala ni Fan Jian na wala pala siyang ngipin, kaya naglagay siya ng peking ngipin sa huling minuto. Medyo natagalan ito, pero hindi alintana ni Terence. Hinintay niya itong makauwi kay Lane. Pagdating nila sa bahay ng pamilyang Lane, dinala sila sa sala. Gayunpaman, walang dumating upang salubungin sila. Sinabi lamang nila na darating ang batang Panginoong si Lane upang bisitahin sila maya-maya. Matapos maghain ng tsaa at umalis ang mga katulong ng pamilyang Lane, nahihiyang sinabi ni Fan Jian, napakaabala ng mga tao mula sa pamilyang Lane. Hindi namin mapigilan. Masyadong malaki ang negosyo at sila ang kailangang gumawa ng lahat ng desisyon. Wala talaga kaming oras para gawin ito. Dati, ipinagmamalaki ni Fan Jian ang kanyang sarili na parang hindi mabubuhay ang pamilyang Lane kung wala siya. Ngayong nakatanggap siya ng ganitong malamig na pagtanggap, gaano man siya kakapal ang mukha, medyo nahihiya siya. Nagkunwari si Terence na walang narinig at humigop ng tsaa.
Bukas ng umaga ang flight papuntang Europa, at marami siyang oras. Wala naman siyang gagawin, at magiging interesante kung paano aayusin ni Fan Jian ang kalat. Hindi nag-react si Terence sa sinabi ni Fan Jian, kaya tumigil siya sa pagsasalita at dahan-dahang humigop ng tsaa tulad ng ginawa ni Terence. Pagkatapos ng 4 o 5 tasa, 2 beses siyang pumunta sa banyo, ngunit walang lumabas mula sa bahay ni Lane. Hindi na makaupo ng tahimik si Fan Jian. Nangakmang magtatanong na sana siya sa mga katulong ng pamilyang Lane, isang binata na may malamig na ekspresyon ang lumabas para makita si Fan Jian. Nang makita ang binata, agad nang ngumiti si Fan Jian at humakbang papalapit para batiin ito. "Young Master Lane, nasa bahay ka ba ngayon? Pasensya na sa abala, salamat sa pagpapadala ng kotse para sunduin ako. 5,700. Ibinaba ng batang Panginoong si Lane ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, ito ang dapat kong gawin. Ano na naman ang problema ngayon? Kung wala nang iba, maupo ka na lang. May gagawin pa ako, kaya papasok muna ako. Natigilan ang ngiti sa mukha ni Fan Jian. Ipapakita mo lang ba talaga ang mukha mo? Ayaw mo man lang magsalita ng kahit kaunti. Kailangan mo pa bang gawin ito? Magkamag-anak tayo, batang Panginoong Lane. Nakabantay pa rin ang kanyang kaaway mula sa gilid, kaya maaari ba niya itong bigyan ng kahit kaunting mukha? Young Master Lane, nandito talaga ako para sa isang bagay. Sana manatili ka. Walang nagawa si Fan Jian kundi pilitin si Young Master Lane na manatili. Kung talagang papasok siya, tiyak na mahihiya si Fan Jian. Ang hindi inaasahan ni Fan Jian ay ang pagsalit ni Terence bago pa man niya matapos ang sasabihin, Chito. Ang mga mata ni batang Panginoong Lane, na matagal nang nakayuko, ay biglang bumukas, at isang bakas ng pananabik ang lumitaw sa kanyang kalmadong mukha. Babay! Bumalik ka na! Bumalik na ba ang kapatid ko? Nasa sabik na tanong ni Chito habang naglalakad palapit kay Terence. Dati, sina Chito Han at ngayon ay si Young Master Lane ay laging mukhang introverted bookworm sa harap ng iba, ngunit sa sandaling ito, wala silang ganoong pakiramdam. Malinaw na si Jenny ay may napakahalagang posisyon sa puso ng kanyang kapatid. Kung hindi niya sana itatanong ang tungkol kay Jenny sa sandaling magsalita ito. Ngumiti si Terence at umiling, hindi, nandoon pa rin ang kapatid mo. Pero alam mo kung gaano siya katalino. Naniniwala akong babalik siya para makita ka agad. Si Chito Han, na ngayon ay tinatawag na Chito Lane, ay medyo nadismaya sa sinabi ni Terence, ngunit mabilis siyang ngumiti at tumango, babay, tama ka. Napakatalino ng kapatid ko. Tiyak na makakahanap siya ng paraan para makabalik. Isa pa, kung makakabalik ka, tiyak na makakabalik din ang kapatid ko sa susunod, di ba? Hindi na nag-abalang ipaliwanag ni Terence ang kasalukuyan niyang kalagayan. Nag-aalala pa rin si Chito para kay Jenny, at kailangan lang niya itong bigyan ng pag-asa. Masayang ngumiti si Chito pagkatapos niyang tumango, ngunit si Fan Jian ay lubos na natulala. Ano ang nangyayari? Si Terence ba talaga si Terence? Parang gusto nang umiyak ni Fan Jian. Sino ba ang ganoong katanga na gagamit ng pangalan ng iba para takutin ang isang tao at hindi maniwala na totoo ang taong iyon? Tiyak na nagdulot ng malaking eksena ang Black Dragon na ito, nang makita sina Chito at Terence na nag-uusap at nagtatawanan, at pagkatapos ay maisip ang malamig na pakikitungo ni Chito sa kanya, naisip ni Fan Jian na dapat na lang siyang mamatay. Nagtanong si Chito tungkol sa kamakailang sitwasyon ni Jenny, at pinili ni Terence ang mga mahahalagang bagay at sinabi ito sa kanya. Alam niyang ligtas na namumuhay si Jenny sa bahay Trunat at ginagawa pa rin ang paborito nitong nanaliksik at imbensyon. Napangiti si Chito nang may ginhawa na para bang hindi niya kapatid si Jenny, kundi isang nakatatanda. Tumayo si Fan Jian sa gilid, hindi naglakas loob na lumapit ng husto kung sakaling isipin ni Chito na nakikinig lang siya. Sumilip lang siya sa dalawa, at nang malapit na matapos, tumakbo siya palapit at humingi ng tawad kay Terence. Nagtatakang tanong ni Chito, bayaw, anong nangyayari? Hindi ka ba sumama sa kanya? Anong ginagawa niya? Bahagyang ngumiti si Terence, hindi naman malaking bagay yan. Medyo B** star lang yung Fan Jian na yon.
Ginagamit niya ang pangalan ni Lane para magpasikat, at ginamit pa niya ang pangalan ko para takutin ako. Nakakatawa talaga. Ano ang relasyon mo sa kanya? Agad na namutla ang mukha ni Fan Jian. Tumabi siya sa takot at hindi nang ahas na gumalaw. Matagal na siyang nagrereklamo tungkol sa pamilyang Lane dahil sa hindi niya pagpansin sa kanya, ngunit ngayon ay umaasa na lamang siya na makakalimutan siya ni Chito. Tinitigan ng masama ni Chito si Fan Jian. Casual lang ang sinabi ni Terence, pero hindi tanga si Chito. Nahuhulaan niya kung ano ang nangyayari. Babayeng bayan, hindi mo kailangang magalit sa ganitong klaseng tao. Ang lalaking ito ay nakababatang pinsan ng ate ko. Wala siyang direktang kaugnayan sa dugo sa akin. Dahil bumagsak ang pamilya niya, pumunta siya sa pamilyang Lane para magmakaawa sa amin. Dahil sa mukha ng ate ko, tinutulungan namin siya. Hindi ko inaasahan na gagawin niya ang ganoong bagay sa labas. Ang mga salita ni Chito ay medyo paghamak kay Fan Jian. Ang lalaking ito ay talagang hindi karapat-dapat sa atensyon ni Chito. Namutla ang mukha ni Fan Jian. Tulad nga ng sinabi ni Chito, hindi siya kamag-anak ng pamilyang Lane, pinsan lang siya ni Jenny. Nang sabihin niyang tiyuhin niya si Tommy, isa itong panloloko. Sa katunayan, si Andy lang ang tiyuhin niya, ginagawa lang ito ng iba pang miyembro ng pamilyang Lane para sa kapakanan ni Jenny. Kung nagsikap lang si Fan Jian at nakamit ang isang bagay sa tulong ng pamilyang Lane, maaaring nakilala niya ang pamilyang Lane. Sa kasamaang palad, ang lalaking ito ay talagang walang silbi. Bukod sa paggamit ng pangalan ng pamilyang Lane para takutin ang iba, ginagamit din niya ang tulong pinansyal ng pamilyang Lane para magloko. Sa pagkakataong ito, bumalik siya sa pamilyang Lane, sa panlabas na anyo para magpasalamat sa kanila, ngunit ang totoo, nanghihingi siya ng pera. Magiging kakaiba kung bibigyan siya ni Chito ng magandang mukha. Malaki nga ang pamilyang Lane, pero ayaw nilang mag-alaga ng isang parasito tulad ni Fan Jian. Kung hindi dahil kay Jenny, malamang ay pinutol na nila ang lahat ng komunikasyon kay Fan Jian. Dapat sana'y masayang kaganapan ang muling pagsasama ni Chito at Terence, ngunit nang makita niya si Fan Jian, nakaramdam siya ng pagkasuklem. Ikinumpas niya ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng langaw. Fan Jian, umalis ka muna. Huwag kang pumunta sa bahay namin kung wala nang iba. Isa pa, alang-alang sa aking kapatid, ako ang mananagot sa pangyayaring ito sa aking bayaw. Kapag nalaman kong nang-ahas kang gamitin ang pangalan ng pamilyang Lane para manloko muli, hindi kita palalayasin. Huwag mong sabihing hindi kita ipinakitaan ng awa. Umalis ka na. Parang ulan ng pawis na bumuhos sa noo ni Fan Jian, ngunit hindi siya nang-ahas na tumanggi. Maaari lamang siyang umalis kasama ang kanyang dalawang bodyguard. Pagkaalis niya, humingi ng paumanhin si Chito, "Babay, ako mismo ang nagdesisyon. Huwag mo sanang ipagdamot." Ngumiti si Terence, "Ayos lang, maayos ang ginawa mo. Gaya ng sabi mo, hindi ako makikipagtalo sa isang taong tulad ni Fan Jian para sa kapakanan ng kapatid mo. Gayunpaman, natutuwa akong makita na mas naging matured at determinado ka na. Matutuwa rin ang kapatid mo." Nahihiyang ngumiti si Chito, saka tinapik ang noo niya at sinabing, "Tingnan mo ang utak ko." Sa sobrang tuwa ko ay nakalimutan kong ipaalam sa kanila na bumalik na ang bayaw ko. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at humingi ng tawad kay Terence bago tinawagan ang numero ni Edmund. Matanda na si Edmund ngayon, ngunit isa pa rin siyang malaking tao sa mundo ng militar at politika. Kadalasan ay abala siya, ngunit sinabi niyang babalik siya sa lalong madaling panahon pagkatapos matanggap ang tawag ni Chito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.